Ramdam ko na nanlalamig siya kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mabigyan ng anak. Dumating sa point na nag-i-stalk na siya ng ibang babae at nire-react niya yung mga post samantalang sa profile ko dead man. Na kapag kinukumpronta, mas galit pa. Broken family kami at bata pa lang ako, may kabit na yung papa ko. Nagtatrabaho yung papa ko sa Natasha at isang sekretary yung kabit niya. Hanggang sa lumaki ako na walang kinagis ng ama. Yung mama ko sugarol naman at ang dahilan niya libangan lang naman daw niya. Hanggang sa hindi namin inaasahan na nalulong na pala siya sa sugal. Hanggang sa nagdalaga na ako at nauso na noon yung cellphone. Nagkaroon ako ng katsa at mabait, may tsura hanggang sa naisipan naming magtanan. At dahil nga sa kapusukan namin, inaibigay ko yung virginity ko. Sabi ko sa kanya ipakilala niya ako sa parents niya kasi may nangyari na sa amin. 2016 yun at nung mga panahong yun ay 16 years old pa lang ako. At 16 years old lang din siya. Alam naman namin na minor pa kami. Hanggang sa naisipan kong magbigte kasi feeling ko ayaw niya akong ipakilala sa pamilya niya. Na habang nilalagay ko yung lubid sa leg ko, nagulat na lang ako sa pagsigaw ng lola ko. Umiiyak siya at bakit daw ako nagkakaganito. At dun na nga ako napahagulgol ng iyak at sinabi ko sa lola ko yung problema ko. Tapos sabi niya, may ganyan ka na palang problema, hindi ka pa nagsasabi sa akin. Hanggang sa sinabi niya na i-chat ko yung boyfriend ko at pag-uusapan namin yung nangyari sa amin. Hanggang sa nakipag-usap na sila at dinala ko ng ex ko sa pamilya nila. Pero ramdam ko agad na hindi nila ako gusto. Sinabihan kami nila na, ang babata nyo pa, ang pupusok nyo na. Hanggang sa hindi pa naman nagdadalawang buwan ako sa kanila, pinagpiti nila agad ako. Syempre magne-negative agad yung resulta. Alam ko naman na ayaw nila sa akin at ramdam ko yun. Ang sabi sa akin ng biyenan ko, umuwi na raw ako at mag-aral ulit at ayusin ko raw yung buhay ko. Na ang rason niya pa kung kami daw talaga ay kami talaga. Makalipas ang isang buwan, inaisipan kong mag-work sa Naga. Kasi wala kaming communication dalawa at saka para makabili rin ako ng cellphone. Na para hindi na ako nanghihiram kahit na kanino. Halos 2 weeks na rin at hindi ko na talaga kinaya na wala kaming communication. Kaya naglakas ako ng loob na manghiram sa amo ko ng cellphone para mangamusta sa kamag-anak ko. By the way, kasambahay nga pala ako sa work at naisipan kong i-open yung account ng boyfriend ko. Hanggang sa minabasa ako na isang conversation. Ano babe, kung buntis ako, papanagutan mo ba ako? At dun ako nanginig sa sakit sa mga nabasa ko at di ko rin namalaya na nasa ospital na pala ako. Na nahimatay raw ako, sabi ng amo ko. Paglapit sa akin ng doktor, ang sabi niya, I'm sorry iha, nawala na yung baby mo at nakunan ka. Dahil sa stress at pagod kasi mahina lang yung kapit ng bata. Doon sa narinig ko parang gumuho yung mundo ko na para akong sinakluban ng langit at lupa. Doon ko naisip na kasalanan to ng boyfriend ko kung bakit nawala yung anak ko. Simula nung nalaman ng magulang ko yung nangyari sa akin, galit na galit sila sa boyfriend ko. Kaya nag-decide sila na kunin ako at padalhan ako ng pamasahe. Pinabalik ako ng Manila para mag-aral ulit. Ilang buwan din ako nagstay sa mama ko at sa bagong kinakasama niya. Na napapaghalataan ko na malagkit ang tingin sa akin kasi minsan itinatapik niya ako sa puwet sabay kindat. Pero nang sinumbong ko yon sa mama ko, hindi niya ako pinaniwalaan. Na sa sobrang sama ng loob ko, humanap ako ng paglilibangan. Nakipag-chat ako at may naging kaibigan ako sa social media. Inad niya ako sa GC na maraming boys and girls. Sinubukan kong mag-hi sa GC at pagkatapos nun ay natulog na ako. Kinabukasan may nag-reply ng hi at nag-reply din ako ng hello. Pero after nun ay dinedma ko na yon. Makalipas ang ilang araw ay nakareceive ako ng message request. Nag-hi, nagkamusta at ayun nga nireplyan ko ng okay lang naman ako. Hanggang sa hindi ko na namamalaya na isang buwan na kami nag-uusap at unti-unti na ako nagkakagusto sa kanya. November 11, 2021 ay sinagot ko siya. Lumipas ang ilang buwan namin pag-uusap ay nag-aaway na kami pero nag-uusap pa rin naman kami. Hanggang sa hindi ko inaasahan na nakagawa ako ng kasalanan sa kanya. Nag-cheat ako once lang pero hindi na niya ako mapatawad sa kasalanang ginawa ko. Hanggang sa nakipaghiwalay siya sa akin at humingi ako ng tawad at ng chance na ang sabi niya pag-iisipan daw niya. 6 months ako nag-antay sa sagot niya sa chance na binibigay niya sa akin. Hanggang sa umabot na ng years at naisipan kong i-chat na siya. Na kung pwede na ba at sakto namang magkaaway kami ng mama ko. Dahil nagsiselos kasi sa akin si mama dahil malagkit ang tingin ng kinakasama niya sa akin. Hanggang sa tinanong ko na siya kung pwede bang doon na ako sa kanila. Na wag mag-alala na tutulong din ako sa lahat ng gawain at kung magkakaroon ako ng trabaho, tutulong ako sa upa ng bahay at bills. Sabi niya wag na raw at siya na raw yung bahala. Ang sabi ko nakakahiya naman. Tinanong ko siya kung magkano yung pamasahe papunta dyan. Ang sabi niya 200. Hindi pa kasama yung pagkain. Sabi ko naman ay kulang to, 200 lang kasi yung pera ko. Sabi niya wag raw ako mag-alala at papadalhan daw niya ako ng 1K. Hanggang sa nakuha ko na yung pera at sinundo niya ako sa Pasay hanggang sa nagsama na nga kami. At doon na namin nakita yung mga totoong ugali namin sa isa't isa. Dumating sa point na pati mga pamangkin niya pinagseselosan niya. Kasi kasama namin yung mga pamangkin niya sa bahay na inuupahan namin. Dumating yung December at umuwi kami sa lugar nila kasi ipapakilala daw niya ako sa pamilya niya. Sobrang bait ng pamilya niya sa akin. Nakabaligtaran naman ang kinakasama ko. Nung namisanan kasi kami sa binan ko ay doon na rin niya ako nagawang saktan at pagbuhatan ng kamay. Sinakal niya ako na hindi ko pa natanggal yung kamay sa leeg niya baka malamig na bangkay na ako ngayon. Humingi siya ng
tawad, pinatawad ko kasi mahal ko. At nangako siya na hindi na raw niya yon uulitin. Napatawarin ko daw siya at magbabago na raw siya. Sinabihan kami ng biyanan kong lalaki na gagawan daw niya kami ng bahay. Na sa wakas may matatawag na kaming sariling amin. Hanggang sa nitong buwan lang ay sinubok kami at ramdam ko na nalalamig na siya sa akin. Na kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mabigyan ng anak. Dumating sa point na nag-i-stalk siya sa mga babae at nagre-react na rin siya rito. Na samantalang sa profile ko, dead man. Na ang laki talaga ng pagbabago ng asawa ko. Na kapag kinukumpronta ko siya ay mas galit pa siya sa akin. Sinasabi niya na wag ko raw ibalik sa kanya kasi gawain ko lang naman daw yun. Na binabalik niya sa akin yung kasalanan ko dati. Na ang tagal na nun pero pilit niya pa rin inuungkat. Mamilin, kailangan ko ng malademonyong advice. Letter sender, Edaline. Sa story mo, pag-aasawa talaga yung goal mo, no? Na nagtrabaho ka nga pero para makabili ng cellphone at makontak yung ex mo. Nag-failed sa una kasi cheater. Sumubok uli sa ikalawa na mimisikal naman. Pero dahil wala kang ang gabay, puro lalaki nakakapangit ang nakukuha mo. Hindi mo na rin tinulungan yung sarili mo, wala ka ring progress. Gawin nyo munang stable yung buhay nyo kasi hitik na hitik kayo sa problema. Grabe kasi yung muntik ka ng gawing kwento pero napatawad mo pa rin. Walang self-respect pero dahil mahal siging-sige pa rin. Maawa kayo sa magiging anak nyo, dadamay nyo pa sa katoksikan nyo. Ayusin nyo muna yung sarili nyo bago kayo humiling. At kung nasa tamang timing, saka yan ibibigay kahit hindi nyo hilingin.